Kinuyog si VP Inday Sara sa mababang kapulungan o Kongreso sa kanyang proposed budget na 2.37 billion pesos para sa taong 2025. Kalungkot lang itong mga kongresista na karamihan sa kanila ay kaalyado ni Tatay Digong nung siya ba yung presidente ng Pilipinas. Ngunit sa pag-upo ni PBBM ay nagtalulan na sa bangka o sa kabilang panig ang mga kongresistang ito, at sa pagdidig ng Senado ang tapang na tao ni VP Inday para nakapagbardagulan sa mga kongresista na sinasabi pinupolitika ang kanyang budget para sa 2025. Ganun talaga ang politika, walang permanenteng kaaway, kaibigan, meron lang permanenteng vested interest para sa kanilang political career. At ang tapang ni Inday dahil wala siyang kasama na kanyang mga sinasabing tagapagtanggol o alalay na nanggagaling sa opisina ng Office of the Vice President, at hinirap niya mag-isa ang makikipagpalitan ng sinasabing ang bardagulan sa mga kongresista na masyado rin naging personal ang mga atake sa kanya. Kaya lang nakakalungkot VP Inday, pagkakataon mo sana na sabihin kung saan mo dinala ang 125 million pesos na sinasabing binigay sa iyo para sa iyong confidential fund, at hindi mo nga sinagot yung mga tanong ng mga kongresista at nauwi nga ito sa mga sinasabing naging pamumulitika ng ilang mga kongresista na talagang sinasabing maging personal din na atake sa iyo, lalo na yung mga Makabayan Black, mga sinasabing kaalyado ni ACT Teachers Party List, at mga sinasabing ilang kongresista na sinasabing ayaw na sa pamilya Duterte, at sinasabi nila na maaaring impeach nga si VP Sara. Ganun talaga siguro ang politika, ano? Lalo na sa nalalapit ng midterm election at pare-pareho na nagbibigay na kanya-kanyang mga mamanuki ang balwati ni Marcos versus balwati ng Duterte family, na sinasabi nga natatakbo ang Duterte sa pangunguna ni Tatay Digong Duterte, Pulong at Baste para nga sa senatorial lineup ng kanilang sinasabing partido. Ang naging hindi lang maganda talaga yung talagang tapang na tao ni Sara, kung sumunod nga daw siya, sinasabi ito ay bra dahil nga sa kanyang feeling entitled, lalo na sa pagiging pangalawang pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Ngunit sinasabi nga ng mga kalaban sa politika ni Sara Duterte na hindi na raw nila paabutin ito para sa tumakbo ng pangulo sa 2028. Ngunit ang sabi naman ng mga kaalyado ni Duterte, lalo na yung mga kapanalig ni Tatay Digong Duterte, masyado pang malayo ang 2028 para pag-usapan ng panguluhan. At sinasabi nga nila na sana na may aprubahan ng budget niya para sa 2025. Ngunit nga, hindi nga pa rin na naaprubahan ng mga kongresista, at maaari pang magkaroon ng pagdinig para tanungin nga ang dapat tanungin kay VP Sara. Pero sinabi nga ni VP Sara na hindi niya sasagutin yung mga sinasabing foul na tanong sa kanya. Sayang naman sana pagkakataon na binigay kay VP Inday na sana nga ipaliwanag niya kung saan niya dinadala ang budget, dahil ito'y pera ng taong bayan, mga nagbabayad ng tamang buwis para lang sila ang makinabang dahil sila ang namumuno sa ating bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak kung saan talaga hantong ito na sinasabing niya, hiningi ng Office of the Vice President na 2.37 billion pesos para sa kanyang budget sa Office of the Vice President.